What is up guys, it's me once again, your boy Jepoy. Nagbabalik na naman ako sa isang panibagong video, ano? And for today's video nga, dahil ECQ ay hindi tayo masyado nakakalabas, nag-isip ako ng bagong content. Ito, wala pang nakakagawa nito sa lahat ng bike vloggers, no? Saan nyo lang unang makikita. Pero hindi na to bago, syempre. Ginagawa na rin to ng ibang mga vloggers. Pero ngayon nga, ay gagawa ako ng isang reaction video. Yan. At syempre, unahin ko ang idol natin, no? Pagdating sa trail, syempre, walang iba kundi si Sab Trail Rides, no? Yan, syempre, unahin natin gumawa ng reaction video sa idol natin na si Sab. Dahil siya yung kinoconsider ko na pinakamagaling na trail ride vlogger. Parang ganon. Kasi papakita ko sa inyo kung ano yung mga nakikita ko sa videos niya, kung bakit napakadaming nanonood sa kanya. Bukod sa galing niya, talent niya sa pagbabike, sobrang galing niyang gumawa ng video. Pero bago nga magsimula, magpapakilala muna ako sa mga bago sa aking channel. Ako po si Jepoy Cortez. Gumagawa po ako ng mga bike vlogs, no? Tsaka ng mga kung ano-ano pang videos na related sa bike. Kaya kung nagugustuhan mo yung ganyan mga klaseng content, ay subscribe na. Sobrang dali lang naman yan. Kiklik mo lang yung subscribe button at tsaka yung notification bell para updated ka pag may bago akong videos. Let's go! So wala nang patumpik-tumpik pa, sisimulan na natin. Ito ang video na napili ko. Yung video ni Sab na ang title ay Kumarera Ako Gamit ang Pinakamurang Preno. Yan, sa title pa lang ay kitang-kita nyo na. Ano na agad siya, no? Yung nakukuha mo na agad yung attention ng audience, no? Magaling siya gumawa niya sa mga title. So yung thumbnail ni Sab sobrang simple lang, no? Wala masyadong maraming editing, no? Pero napakaganda na. Maano ka talaga yung makokot yung ano mo, attention mo. At isa pa napansin ko, no? Hindi niya nilalagay yung hindi niya nilalagay yung trail na pupuntahan niya. Wala sa title, wala sa thumbnail, no? Pero kasi dahil na-iset niya na sa atin noon na ito yung mga pupuntahan niyang trails, naglagay na siya ng mga lugar na pupuntahan niya. Hindi niya nilalagay sa video niya para merong ano doon merong konting excitement or surprise, no? Kung saan siya pupunta. Hindi alam ng audience. Tayo bilang audience, abangan natin doon sa video kung nasaan siya, no? Magaling to si Sab sa mga ganyan, So ayan, simulan ko na yung video. Suot ko na headset. Ngayong araw ay susubukan ko po sa isang karera ang pinakamurang 4-piston na preno ng Shimano sa bundok kung saan dalawa sa kaibigan ko ang nadisgrasya at isa ang nabalian ng buto. At ito po ay nangyari sa loob lang ng isang araw. So alamin natin kung matatapos ko yung karera ng ligtas at pakapasok pa ako ng top 10 at kung ano ang magiging performance ng preno na ito. Pero bago po... So ayan, kita nyo dun sa simula pa lang ng video ni Sab, no? Marami siyang tanong na masasagot lang kung papanoorin mo yung video na yon. Yan yung mga points na nakikita ko sa videos niya na natututunan ko. Kahit mas bata sa akin si Sab, mas marami ako natututunan sa kanya. So ayan, tuloy natin. So yan, ayon sa data ng YouTube, marami sa mga nanonood dito sa Sab Trail Rides ay hindi pa nakasubscribe. Kaya kung magustuhan nyo po ito, pwede po kayo mag-subscribe. At kung magbago nyong isip, pwede naman po kayo mag-unsubscribe anumang oras. Salamat po! Balik po mo. So yun yung isang part sa videos na paghihikayat sa mga audience, no? Siyempre, sabi nga nila, yung mga audience daw ay manonood lang sa'yo pero ayaw mo mag-subscribe. So, isang way yan para mapasubscribe natin yung mga nanonood sa atin. So, tuloy natin. Na tayo ilang linggo bago ang karera. So, nasira po yung preno ko. Kaya binigyan mo na ni Kuya Toto ng isang preno na ginagamit na para sa mga agresibong trail. Ito po ang 4-piston brakes at ito po ang pinakamura sa mga 4-piston na preno ng Shimano. Papunta na kami ng Laguna at sinundo na po ako ni Kuya Toto na may-ari ng isang bike shop. At konting trivia lang, ilang beses na nga po pala nagpagawa ng bisikleta si Senator Bato sa kanilang bike shop. At dito na po ako nagpapagawa kahit malayo sila sa amin. At kung gusto nyo po silang bisitahin, itype nyo lang po sa Google Maps ang Toto's Bike Shop. Nagbebenta po sila ng bike at mga piyesa mula sa presyong budget meal hanggang sa mamahalin. So mula sa Tagaytay ay... So ayun, stop muna tayo doon. Sabi ni Sab, so konting trivia, no? Pero sa video ni Sab, sobrang dami kang matututunan na trivia, no? Tsaka mga knowledge, kung saan siya pumupunta, kagaya no, nung 4-piston na murang brake set. Siyempre, kung ikaw ay, nagbibigay siya ng option, nagbibigay siya ng mga idea sa atin, sa mga parts, sa mga lugar na pinupuntahan niya, nagbibigay siya ng information, yun, nagbibigay siya ng information. Yung videos niya, hindi lang siya entertaining, rin siya, informative din. So, tuloy natin. Lumipad ang aming team papunta sa Alaminos, Laguna para subukan ng preno. Parang Jessica. Bukas pa yung karera at mas okay po sana kung ma-practice namin yung daan para bumalik yung confidence namin. Kasi yung huling punta ko nga po, nakasama si Kuya Toto, timidilupong rider na nadisgrasya sa trail at nabalian ng buto. Collar ako, Tol. Pagdating namin,
Yun, nakita nyo yun, yung element of surprise na yun. At saka yung parang magtatanong ka, sino kaya yung nabalian na yun? Parang ano, no, maku-curious tayo kung sino ngayon yun. So, tutuloy natin yung video. Pero sabi niya, last week pa daw yun, no? Parang, natutuwa ako dun sa video niya, parang ano, hindi lang yung ngayon, merong mga flashback, no? May mga nangyari nung isang araw, nadulugtong niya sa videos ngayon. Hindi ko nagagawa sa videos ko yun, eh. Yung sa akin kasi, pagka ngayon lang yun, no? Bihira yung naglalagay ako ng from the past. Pero siya, ano, iba-ibang timeline yung nilalagay niya sa isang video. Galing. So, ayan, tuloy natin. Mulan pa, tapos sobrang dulas na ng truck. Pero sinubukan pa din namin umakyat. Ang kaso, matatagalan kami umakyat ng bundok, tapos malapit na din dumilim. Kaya tumigil na kami pagdating sa paan ng bundok. At doon na lang po kami nag-practice kahit saglit. Tama na pre, napagitnaan ha. Uy. Gago. Ayos eh. Ikaw yung matatakot yan? Yan, so alam na natin nasa Mount Patagin sila. At ito, ilang Dulas. minuto lang po kami nakapag-practice sa trail. Makababa kaya ako ng safe bukas? Ayun na naman. Susikat na po ang May tanong na araw at naman oras siya. na para subukan itong preno sa karera. Walang energy ah. Diretso na po kami sa trail at tinutulok ko na nga po yung gamit kong bike. Ito po yung Dartmoor Blackbird. At kung gusto nyo pong gumawa ako ng video tungkol sa bike nito, pindutin nyo lang po yung like button Ayun na para naman, malaman no? ko po Meron kung naman madami siyang ang ano, diba? nagre-request. Meron naman siya. Kung gusto niyo ng ganito, kung gusto niyo ng ganyan, yung magaling si Sab ano sa mga audience talaga. Siyempre, kung gusto mo nga, kagaya ko, gusto ko talagang magawa siya ng video tungkol sa Blackbird na bike niya kasi gusto ko rin magbuo ng ng enduro bike balang araw pag nakaipon ako. Siyempre, ilalike ko yan, di ba? Pati ka na, Lods. Para po magkaroon kayo ng idea kung gaano kadalas yung trail ngayon. Ito po. Ako ito. Tingin mo, rate 1 to 10, gaano kahirap yung race ngayon? 9.5. 9.5. Dito karera, drifting to. 1 to 10. 99 to. 9. Rate 1 to 10. Nasa 9 to. Mas madali yung po ba? Mag-i-slide na lang. Rate 1 to 10, gaano po kahirap yung trucks ngayon? Mga Mga 8. Veterans na si tatay. 1, go! At matapos po ang mahabang pagkatulak, pagdating sa tuktok, nakita ko yung mga riders na may kanya-kanya ding action camera. Napansin ko na mayroon na din po gumagamit ng mga Insta360. Ito po yung Yan, bagong sana brand na magkaroon lumalaban din sa ako GoPro niyan. na mas mura. So ito po, pinapunod po muna namin yung ibang rider na bumaba. Laki chan mo, boss ah. Bukol? 2 months. Save! Di na ito mananalo. 3, 2, 1. Pag maputik, di mo alam kung tayo o lupa. I don't like it. Woo! Energy Ang ah. lahat po ng rider ay bibitawan isa-isa. Tapos 10, bawat category ang bibigyan po ng award. 10 seconds. Yan, so tigil muna tayo doon. No? Napansin ko kasi sa marami siyang voice over. Napakasipag niya mag voice over. Yan isa sa mga bagay na kinakatamaran ko, no. Tsaka syempre pag nagvo-voice over ka, yung voice mo dapat energy, no. Si Sam parang hindi nababago yung energy nung niya, nung pagvo-voice over niya. Tapos panay-panay pa yung talagang pagbigay niya ng information doon sa karera. Kagaya ko na hindi pa ako nakakasali ng karera. Ayun, nagbibigay siya ng info kung ano ba yung expect ko sa karera, ano yung mga mapapanalunan, yung mga ganyan. Yan, tuloy-tuloy pa rin pagbibigay niya ng information sa atin. So, tuloy natin. So lagyan po natin ng maangas sa music para magmukhang maangas. Kahit hindi naman. 5, Kahit di naman. 3, 2, 1. Go! Itong, Ingat ako. yan, kaya ko pa yung mga ganyan. Patag pa eh. Sobrang dulas po ng daan ngayon. Tapos kanina nga, bakit pa lang ako ng bundok, nadapa na agad ako. Kaya konting mali ko lang po dito, isasemplang na agad ako. Yung unang kalahati ng daan ay medyo patag po. Tapos habang palapit na ng palapit sa finish line, pahirap na po ng pahirap yung daan. Napakaputik. Itong preno nga po pala, pangatlong beses ko na po ito nagamit. At ilang beses ko na din po ito nasemplang. So far, hindi ko pa po nararanasan na mawalan ng preno dito sa mahabang lusong. At sa mga magtatanong po pala kung saan makakabili nito, meron po nito sa Toto's Bike Shop.
And stop na natin. So, naalala ko yung video ko sa Papi's Trail, no? Ganyan kaputek. Sobrang putek. Pero, syempre, mas mahirap yung truck na tinatakbuhan nila. Siguro dun sa, ano yun, nakalagpas 5 cent lang ako dun sa time na yun kasi umuulan. Tapos, sobrang putek. Tapos, yun nga yung sinasabi ni Sab na, ano, no, na yung brake set niya na budget lang daw, no? Mura lang. Actually, ako ang ginagamit ko lang sa bike ko, no? MT200 lang. Yan sa pag-ano ko rin, pagda-downhill ko rin, no? Kaya kung gusto nyo, gawan ko rin yun ng video, no? Para mapakita ko sa inyo yung performance ng MT200. Kasi sasabi nila na hindi kaya ng MT200 yung mga ganito kasi nga masyadong downhill. Pero kung gusto nyo, gawan ko ng video yun, syempre, like nyo rin tong video na to. Kagaya ng sinabi ni Sab. Kinaya ko na agad. Para gawan ko rin ng videos yun. Para mapakita ko sa inyo yung performance naman ng MT200. Kasi itong kay Sab, quad piston, yung MT200, 2 pistons lang. Kaya tingnan natin kung marami magla-like. Tuloy natin. Basa na yung camera. Andito po lang po ako sa bandang taas ng bundok. Ito po yung flat na part. At Ganyan pa siya mga shot sa Google Earth, no? Ganda eh. Total maluwag pa, tapos patag yung daan. Pinapadyakan ko po yung trail para mas makahabol po ako sa oras. Pero dapat bagalan ko na lang daw po doon sa bandang baba ng truck kasi medyo mahirap na po yung daan doon. At mahirap na kontrolin yung bike pag masyadong matulid. Kasi nga po, sobrang dulas. Napakaputi kasi. Ang galing niya, oh. Gwa-gwa pa ng mga ganun. Sipag niya mag-ano yung pagpasok ng ibang mga shots sa videos niya. Gaano kaya katagal ine-edit ni Sab to? Malapit na po ako sa kalahati ng trail at magiging matirik na po mamaya yung mga daan. Kaya kailangan ko na maging mas maingat. Kung mapapansin niyo, binababa ko po yung paa ko kasi pakiramdam ko dudulas ako. Putek eh. Napasarap po ako sa pagpedal at nawala po sa isip ko na dapat pala bagalan ko lang kasi may padating po na paliko. Ayan na. Ayan na. Ano mangyayari sa paliko? Yun o, tatanong ka na kung ano nangyayari sa kanya eh. Kasi sinabi niya na ganun eh, may paliko. Nag-expect na ako. Ayan. Okay naman po yung bakso ko dito, medyo naalog lang yung ulo ko. Ayan na. Tapos hindi ko napansin, nalaglag na pala yung camera ko. Ayun no, Pero at isang least GoPro. pinapulot akong barya. Tapos ayun po yung GoPro, nasagasaan ko pa. Yeah boy! Naiwanan yung GoPro. Tagilid na din po pala yung manobela ko. Tapos nakalimutan ko ituwid. Kaya hindi pa ako nakakalayo, ito na po yung nangyari. Ginagawa mo! Yeah sir. Tuwid mo muna. Basta mag-hit pa uli yung manobela at hindi ko pa rin napapansin. Liko-liko na. Nung nakita ko na punta gilid yung manobela ko, nagdalawang isip pa ako kung aayusin ko kasi mauubos yung oras ko doon. Na ano yung music, no? Yung music. Oh, wait lang, para may nakita po akong kakaiba doon sa gilid ko. So, i-check po natin sa CCTV. At mukhang may nakita din siyang barya doon. At balik po tayo dito sa akin. Makapasok pa kaya ako sa top 10? O makakapulot din tayo ng barya uli? Ayun ulit oh. Yun, makakapasok ba ako sa top 10 o makakapulot ako ng barya? May mga questions siya lagi sa atin na para, alam mo yun, parang inaabangan ko siya. Plus yung music niya, no, parang exciting, parang ano, yung thrilling, mga ganyan. Parang kinakabahan ka kung ano ba mangyayari. Ganda nung combination ng sounds niya, ng music niya, tsaka yung mga sinasabi niya, na mga tanong na pinapasok niya sa isip natin, no, para tuloy-tuloy nating abangan yung mga susunod na videos. Galing. Tuloy natin. Ito na nga po yung part ng trail na sinasabi ko kanina. Ito po yung madirect, tapos meron mga mahihirap na part dito. Yung manabelo ko naman, hindi ko pala naitawid ng maayos kanina, kaya medyo tagilid na din. Nagmamadali. Pero hinayaan ko na lang. Tapos yung kanang lipads ko naman, umus-us na sa paa ko. Kaya wag sana akong sa SM lang. Eh maalala ko lang, ano na po kaya nangyari dun sa GoPro ko. Ayan, no. So balik po. Yung GoPro naman ngayon ang iniisip natin kung anong mangyayari, no? Pinasok niya ulit sa isip natin na meron pa tayong isang dapat abangan. Yun nga yung GoPro, anong mangyayari doon sa dulo, no? Bukod sa karera, meron pa yung GoPro. Dami na nating iniisip bilang audience, no? Loko kasi sabi. Galing eh. Tayo sa race kasi may inaalala pa akong dalawang part ng trail na hindi ko alam kung paano dadaanan ng ganito kadulas.
Sobrang exciting, kinabahan ako. Yung dalawang part na nahihirapan ako. At ito nga po pala yung itsura nila. Ayan, Ito madali naman lang po yung part pagtuyo. na sobrang mabato. Commercial na to. Ano na Balik ano po eh. tayo Labas dito ng sa labas At eh. nandito na po ako sa unang pinakita ko. Good luck sa'yo. Good luck sa'yo. Ang dulas ngayon. Oo, Yung kaliwang lulula. kamay yung naituon ko kaya yung sumalo ng impact. Dumudulas Tapos naipit sa'yo. yung paa ko dun sa bisikleta kaya hindi ako makatayo Oy. ng maayos. Ay lampa. Buti na lang hindi tumama yung kaliwa kong tuhod kasi wala po yung knee pads. Tapos nahihirapan po ako tumayo dito kasi Hindi nga po makatayo. kondisyon ito. Sobrang lapit na po dito ng finish line kaya kailangan ko na talagang bilisan. Tapos padating pa dito yung rocky section. Ito na po yung huling part na mahirap. Sa oras na to, wala na po akong lakas kasi naubos na po kakasemplang. Ayan na. Nalagpasan ko naman po Bato. yung rocky section at pupunta na po ako doon sa huling matarik na part. Ayan na, may jump. Yan na yung may jump, alam ko eh. Ayan na. Oh, yung manibela mo, liko sab. Lalala. Ito na po ang finish line at nakuha ko yung goal ko na makapasok sa top 10 at sa pwestong 4th place. Pero para sa akin, bonus na lang po itong award. Ang mahalaga, masaya po ako at uuwi ako ng Saya at enjoy, tama. Kasi pag nadisgrasya ako, lagot ako. Pero bago umuwi, nasa na nga ba yung GoPro ko? Ayan o, ayan na. So, nasagot na natin yung tanong, no, na pang ilan siya, tapos kung ano yung na-cross out niya, no, balikan natin. Ayan, so, cross out niya na yung Mount Patagi next. So, mag-iisip tayo ngayon kung ano yung next. Hindi niya sinabi kung ano yung next. Tapos, hindi niya nilalagay sa thumbnail niya kung ano yung next. Hindi niya nilalagay sa title niya kung ano yung next. So, syempre, mag-iisip tayo ulit. Papanoorin natin yung video na yun. So, ngayon, tuloy natin. Ano nangyari sa GoPro? Yun! Bida kayo ngayon! So maraming salamat nga So, syempre, dahil napasok niya yung video, syempre, ay nakuha niya yung GoPro, no? po pala sa Team Padya Colera Boys sa pagpapadala po ng package na puno ng bike parts. Kita-kits po tayo sa trail. Paalam! Yeah, boy. Yeah, boy. Yan. So, yun, nakita nyo, no? Sobrang unexpected yung ending niya. Yung title niya, na gumamit siya ng murang, brake set, naisagot na agad yun sa simula, eh. Tapos, along the way, yung kinukwento naman niya, yung race, no? Na ang daming unexpected na question na binabato sa atin. Tapos, yung dulo, yung GoPro, no? Sobrang daming siksik na siksik yung video niya. Sobrang daming kwentong naibigay sa atin. Sobrang galing niyang gumawa nung, pagtahi-tahi ng mga videos, no? At ang sipag niya mag-voice over, ang sipag niya mag-edit, maglagay-lagay ng kung ano-anong mga clips. Actually, ito si Sab, may tinuro na sa akin, no? Dahil nakakausap ko yan tungkol sa mga videos, paano gawin. Marami na rin ako natutunan talaga sa kanya. Kaya Sab, kung napapanood mo to, ay mag-comment ka nga para para maniwala sila sa akin, no? At one day ay magkikita rin kami niyan, makikita rin niyo rin yung si Sab sa aking video dahil napakalit lang naman ang Cavite. Nandito lang kami sa Cavite. Kaya yun, at sabi nga ni Sab, dapat unexpected yung ending ng video. Kaya ito, mapakita ko sa inyo yung message niya sa akin para naman ma-pressure siya. No? Let's go!